Hey Google, what date today? Today is Sunday, May 31st. So again, today is Sunday, May 31st of 2026. It's going to be 4:30 in the morning. Maaga tayong nagising, medyo clear. Marami tayong downloads from the sleep para mas clear ang ating reading today. So hopefully, collective reading tayo and energy reading for this week. So it's gonna be from June 1st of 2026 to June 6 of 2026. So for the next few days from now or next week, ito yung mga i-read natin na energy. Okay, this is Navigate Your Life with Tansyong. Follow me on my social media, and for booking, you can send me a PM sa Facebook ko and sa Instagram. Pag may mga nag-PM sa inyo, ignore na lang po kasi hindi po ako nag-PM. For my personal reading, pwede kayong mag-book at mag-message sa akin sa aking mga social media. So I have TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. So let's proceed with Taurus from April 20th to May 20th. Taurus, parati kang mapag-isa ngayon. Mas focus ka sa mga focus ka sa ginagawa ngayon. Medyo napapagod ka kasi distracting talaga yung mga taong nakapalibot sa'yo. Pero naniniwala ako na mas gusto mong mapag-isa. Hindi dahil sa takot ka sa kanila. Kasi medyo chaotic ang paligid mo. Pero mas iniiwasan mo, mas gusto mo na lang na mapag-isa dahil focus ka so kung ano man yung inaakyat mo ngayon. So mas nararamdaman ko dito na at first overwhelming talaga ang mga taong nagbibigay sa'yo ng criticism dahil hindi mo alam at hindi confused ka kung ano yung constructive criticism and kung ano yung destructive criticism. But seems na parang iniiwasan mo yung both criticism, mapa-destructive or constructive. Mas naniniwala ka sa sarili mong kakayahan, kaya umaakyat-akyat ka. Medyo humihiwalay ka, tumatahimik ka dahil mas gusto mong gawin ang gusto mo na mag-isa. Akyatin ang mga kung ano man ang plano mo sa buhay. Medyo nakakapagod nga lang talaga pero hindi pwedeng tumigil. Pwedeng magpahinga pero hindi pwedeng hindi magpatuloy. Mas nakikita ko dito, ito na naman lumabas ang Knight of Pentacles. Makukuha mo ang gusto mong abundant na minamanifest mo. It just so happen there are a lot of things that might get encountered sa mga palibot mo. So iwasan natin ang mga taong nakapalibot sa'yo. Just ask and pray na ng clarity kung sino tong mga tao na pwede nating alisin sa daan. Kasi minsan hindi naman lahat ng tao ay pwede nating pakikitunguhan at bibigyan ng koneksyon sa buhay mo. Minsan iba, distraction lang yan. And just be more patient kung ano man ang tinatahak mo. Medyo napapagod pero pwedeng lumaban. Marami kang aanihin. Marami kang aanihin kung ipagpatuloy mo lang. Huwag ka masyadong atat. Huwag ka masyadong atat sa result. Palihim na nag-grow, hindi mo lang na-realize na palihim na nag-grow kung ano man yung tinatanim mo. It's just so happy that you keep checking. Pwede tong, parang alam mo yung
post ka sa social media tapos maya-maya titignan mo kung sino yung mga nag-like, sino yung mga nag-sin. It seems that you are actually waiting to get it viral pero hindi mangyari doon dahil atat ka. So, ganun ang mangyayari natin sa trabaho natin or sa kung ano man yung hinahangad natin, mapa-business, mapa-love life, or kung ano man yung sitwasyon na gino-goal mo or inaakyat mo, mas naka-focus ka doon sa end part kaysa doon, mas naka-focus ka sa place of the destination instead of doon sa the process of the journey. So, dito natin medyo worried nga lang talaga. Nakikita ko dito na medyo hirap ka makatulog. Hindi dahil siguro pagod ka. Pwede kasing pagod to physical, pero mas more of marami kang iniisip. Pero mas more physical to kasi physical ang trabaho mo. Meron kang kakausaping isang tao na pwede mo magamit pero hindi ang intensyon mo dito ay hindi pure. Huwag mo na lang ituloy. Kung hindi intentional ang pure mo dito at gagamitin mo lang, huwag mo nang ituloy dahil pwedeng makasira sa plano mo ito at maliligaw ka doon sa mga masasaktan mo pala siya. So masasaktan mo tong taong to dahil yung taong to ay nag-heal din. So, kung halimbawa sa love life, magkaiba ang love kaysa yung love ng taong ito ay matagal na niyang hinihingi pero gusto mong ibigay pero iba ang intention mo. Para kang nagbibigay ng false promises. So, kung nagbibigay ka ng false promises ng tao na to, wag mo nang ituloy dahil makasakit ka lang and pwede ring magbigay ka ng dahilan para hindi mag-heal yung taong ito. So, iwasan muna natin to. Kung merong tao man ikaw na pinupurso, make sure na mahal mo to. Otherwise, pwedeng niloloko mo lang yung taong to or pwedeng niloloko mo lang yung sarili mo. Don't give all false hope sa mga taong pure. Dahil kung pure din ang intention mo, pure din na pagmamahal ang babalik sa'yo. Choose what is right for a higher purpose instead of mas gusto mong pumasok sa buhay ng pag-ibig dahil magiging safe zone or para magiging backup mo ito. Baka magiging backup mo ito pero hindi. It's either kung maka-encounter ka ng taong ito, hindi kayo maglalast hanggat hindi pure ang intention mo. Dahil yung taong to, pure ang intention sa'yo. Kailangan mo ba talaga ng relasyon para... Kasi mas magandang pumasok sa isang relasyon dahil mahal mo una ang sarili mo eh. Hindi dahil kailangan mo ng backup. So ito yung nakikita ko for Taurus. Okay. Yeah. It's all in your childhood trauma ang lahat ng mga response mo ngayon. Now, that's it for today. This has been Jonathan or Buddha. Thank you for staying with me for the entire duration. I'll be also uploading this video ng pahati-hati based doon sa zodiac sign nyo para at least medyo maiksi ang panunood mo at hindi whole video. So, let's go ahead and end this session. I am releasing the energy. You can now go back to your source as I'm done needing you. Thank you so much for watching.